I grew up in the province. Wala kaming library. So, paano yon? Na-Google search mo, wala kayong library? Wala kaming library, promise. Provincial library? Yeah. National library? Pupunta pa sila dito sa Manila? Possible kung gusto nyo pumunta. Sir, wala nga silang fund eh. Cavite, walang internet? No, hindi sa... Sinabi ko bang sa Cavite, sir? No. Sa province namin. Sa Mindoro. The AITAS. The AITAS? Hindi po ako naniniwala na obligasyon ng mga anak na alagaan yung kanilang parents when they gets older. Ako naniniwala ako na obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda. Nagtatrabaho tayo, kinakaltasan tayo every month, every payday ng tax. Tapos, nanay at tatay mo, ayaw mong gastusan. Minsan, kamustahin nyo naman ako. kung okay lang ba ako, kung kaya ko pa ba. Maligayang pagsubaybay po sa isa na namang episode ng Makabuluhang Talakayan kung saan ang magkakasalungat na mga pananaw ay ating pagtutuusin at kayo na po ang bahalang humusga kung sino ba ang dapat nating paniwalaan. Ang topic na ating tatalakayin ay may kinalaman sa responsibilidad ng isang anak sa kanyang mga magulang. Responsibilidad nga ba na alagaan ng anak at ibigay ang kanyang mga pangangailangan o ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga magulang kung sila ay matanda na? Bago ko ipahilala ang ating mga guests, ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased. Ang una ko pong ipapakilala ay isang virtual assistant at naniniwala na obligasyon ng isang anak na alagaan at kalingain ang kanyang mga magulang. Ladies and gentlemen, Mr. Jerry Yabes. Hi, magandang hapon po. Jerry Yabes po, isang virtual assistant from Taguig City. Ako naniniwala ako na obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda. Okay, maraming salamat ho. Ang susunod ko namang ipapakilala ay hindi naniniwala na obligasyon ng isang anak na alagaan ng kanyang mga magulang. Isa siyang call center agent and a small business owner. Ladies and gentlemen, Miss Marie de la Peña. Hi po, good afternoon. So, I'm Maria de la Peña and from Kawit, Cavite. Hindi po ako naniniwala na obligasyon ng mga anak na alagaan yung kanilang parents when they gets older. Okay, at hindi na natin patatagalin. Mr. Jerry, 3 minutes for your first round. Oo, naniniwala ako na obligasyon nating mga anak, ang ating mga magulang kapag tumatanda rin sila. Ang isang dahilan dyan ay ang natuto tayo ng moralidad sa kanila. Sa magulang natin natutunan ang values, yung paggalang, pag-ibig, pagkikipagkapwa-tao, lahat ng values na pwedeng ituro sa atin ng ating mga magulang. Nandyan na rin yung pagbibigay ng gabay mula sa bawat yugto ng ating buhay. At sila yung naging modelo natin sa lahat ng aspeto ng ethical, ugali, at marami pang iba. At syempre bilang bahagi ng mga ganitong bagay, nararapat din natin silang suklian ng pagmamahal. Kaya sa kanilang pagtanda, hindi lamang basta obligasyon, ito ay bahagi na natin ng kultura natin na isang moralidad na dapat nating may pagpatuloy na habang bata tayo, tumatanda na tayo, dala-dala natin yon sa ating buhay. Kaya dapat lang natin na maging igalang, maging obligasyon ng ating mga magulang kapag tumatanda na sila dahil wala naman silang ibang aasahan kundi tayo. Lalong-lalo na pagka nag-iisa na lang sila, wala na yung kasama niya sa buhay. Lalo na kung wala pa siyang kamag-anak or wala na yung magulang niya, yung lolo't lola natin. O kaya yung mga kamag-anak na tito-tita. Ang aasahan na lang talaga nila ay yung mga naging anak nila. Yung mga apo at marami pang iba. Yun, so
isa sa dahilan kung bakit nating maging obligasyon ng ating mga magulang sa kanilang pagtanda ay yung isa itong parte ng ating moral bilang isang mabuting tao, bilang isang mabuting anak. Yun po. Okay. Miss Marie, you have 2 minutes to ask questions. My question is, sir, so you mentioned that helping or pag kinuha mo yung obligation mo na alagaan yung parents mo pagtanda nila is parang nagkakaroon ka ng um, paggalang sa magulang. So do you mean if as a person, if naging choice ko na hindi ko tulungan or hindi ko maging obligasyon yung parents ko, is hindi na ako magiging mabuting anak? Kasi syempre, tuturuan ka ng gumawa ng mabuti. Di susuklian mo dapat yung ginawang mabuti sa'yo ng magulang mo. So, syempre, pagka sinukli mo yung ginawang mabuti sa'yo, edi nagpapakita yun na isa kang mabuting anak. Diba? Kumbaga, meron tayong kasabihan na in every action, there must be an equal. Okay, time is up. For me, sir, a follow-up question regards to that. Kasi di ba, as we all know, hindi naman po lahat ng tao or ng pamilya is may kakayanan na naalagaan yung parents nila or mag-provide at maging obligasyon ang parents nila. Paano kung wala yung ibang tao na sapat lang yung sahod at hindi nila kayang kupkupin yung parents nila pag tumanda na? So, it means na masamang anak na sila. Hindi na sila marunong tumanaw ng utang na loob. Sa ganitong bagay na yung obligasyon, hindi natin dinadaan sa pera lang. Nandyan yung pag-ibig, pagmamahal, paggalang sa kanila bilang magulang natin, syempre. At hindi naman maiwasan na yung sa sinasahod natin ay maging part sila. So, hindi natin dapat ililimit sa pera lamang yung obligasyon na to sa ating mga magulang na tumatanda. Okay. So far, wala na po akong question. Okay, maraming salamat. Now you have 3 minutes for your first round. Yeah, for me, isang reason bakit hindi talaga obligasyon ng parents, ng anak yung pagtulong nila sa parents nila na pagdating sa pagtanda nila is simply because sa panahon natin ngayon, mas lalong dumadami yung mga anak na napapasa yung obligasyon sa kanila pagdating sa pagtatrabaho, at merong mga kabataan ngayon na mas pinipili dahil napapasa yung obligasyon nila ng parents nila sa kanila, is mas pinipiling magtrabaho na lang kaysa sa mag-aral, or mas pinipili nilang piliin yung pamilya nila kaysa sa sarili nila. And another thing is feeling controlled na kung saan nadidiktahan sila ng mga tao na nasa paligid nila. Isa na doon yung pagtanaw ng utang na loob sa parents natin, which is kung saan parang nape-pressure tayo na baka may masabi yung ibang tao dahil hindi natin natutulungan yung parents natin, something like that. Pero as a person, dapat lagi nating unawain na hindi ibig sabihin na pag hindi natin tinutulungan yung parents natin or hindi natin sila kinupkop or naging obligasyon sa pagtanda nila is hindi na tayo tumatanaw ng utang loob sa kanila, hindi na natin sila mahal. Wala na tayong pagkuha ng utang na loob sa mga bagay na ginawa nila sa atin. Another one is need to find a job opportunity for the family. So, di ba, minsan may mga instances na hindi lang isa or minsan dalawa yung trabahong na kailangan natin gawin para masustentuhan yung pamilya na maiiwan sa atin. Sa isa o dalawang trabaho na sinasabi mo, masasabi mo bang ibinibigay mo lahat ng sahod mo sa magulang mo? For me, hindi. Pero kasi diba, for example, may family ka na. So, imbes na pag may family ka na, alam naman ng parents mo na dapat yun yung priority mo. Diba? So, syempre, para maging matustusan mo rin sila, so kailangan mong magtrabaho or dagdagan yung trabaho mo. Or it's either aalis ka ng bansa para makakuha ka ng malaking trabaho. So, it means you do sacrifices for them as well.
Yung ganong bagay na nagtatrabaho ka, um, syempre, ah, hindi naman natin kailangang ibigay lahat. Ang tanong ko lang dun is, um, hindi mo naman kailangang ibigay lahat, pero bakit ka nape-pressure? Kasi nga 'di ba, kung hindi sapat yung sahod mo, yung pressure na makukuha mo is bibigay mo sa sarili mo. Kasi paano iisipin mo, paano na kami bukas? Paano na yung bills namin? Hindi puwedeng tama lang na kakain kami. Paano yung mga pangangailangan namin? Paano yung emergency funds namin? Paano 'pag may nagkasakit sa pamilya? Something like that. Yung mga ganong bagay, para sa akin kasi, halimbawa, kulang yung sahod, nandyan ang ating gobyerno na pwede nating hingan ng tulong. Maraming ahensya dyan. Ahensya ng mga para sa kalusugan, may malasakit center na tayo. Hindi na dapat nating poproblemahin pa yung mga ganun. So actually, for that, sa akin lang ha, hindi kasi lahat ng bagay kailangan din nating iasa sa ibang tao. 'Di ba? Kasi kaya nga tayo nagtrabaho, kaya nga tayo natuto is para mag-stand on our own. And also at the same thing, hindi lahat kailangan isasisi sa gobyerno or hihingin. Kasi paano pag wala? Paano pag hindi pa rin sapat? So 'di ba dapat kailangan meron tayong enough fund para in case of emergency may makuha tayo. Actually nga, yung isang ahensya ng gobyerno, sobra-sobra pa kayong funds eh. So, hindi natin pwedeng idahilan na kulang ang funds. Kaya nga, nandyan ang Office of Senior Citizens para tulungan ng ating mga magulang na tumatanda. For me, sir, based on our experiences, hindi po kasi sapat yung nabibigay na sustento pagdating sa mga senior citizens natin. Just like my lola, hanggang ngayon po wala, recently, 83 na siya. Recently lang siya nagkaroon ng pension, and yung pension niya is 1,000 per month. 'Di ba? So, hindi yun sapat. So, sa mga ganito, pagka tumatanda na yung mga magulang nyo, huwag mo nang paubutin na 83 bago nyo pa i-process yung pension. Actually nga, at the age of 55, 56, bago mag-60, pinaprocess mo na dapat yan. So, ibig Jerry, do you have any question for Miss Kate? Wala na po. Okay. So, 3 minutes for your second round. Isa sa mga paniniwala ko na obligasyon nating mga anak, ang ating mga magulang, ngayong meron tayong natutunan in terms of, yung pangalawa is yung meron tayong kinikilalang Diyos in yung religious belief na syempre kung isa kang miyembro ng isang relihiyon, nandun yung siguro naman tinuturuan kayo kung paano ang pagtrato natin sa mga matatanda, sa ating mga magulang na tumatanda, na tinuturuan tayo na syempre kasambahay natin yon, sarili nating bahay yon, extended family na natin sila, nandun pa rin yung pagkalinga natin. Regardless man kung ano man ang katayuan natin, gaya ng sinabi ko, hindi dapat nakalimit lang sa pera. So, sa bagay na paniniwala, nandun yung ang ating pananampalataya na hindi lamang tradisyon yung pagkakaroon ng obligasyon sa ating mga magulang. So, sa akin, bilang isang anak, ang natutunan ko sa ating relihiyon ay yung igalang natin ang ating mga magulang, hindi lamang sa paraang pagdating sa pera at mga ganong bagay. Yan, nandun yung pagsuporta, pag-ibig, mga ganon. Yun po yung pangalawang punto na maging isang bagay na dapat nating i-consider na obligasyon natin sila pag tumatanda na sila dahil nagisnan natin yung ganitong paniniwala na tayo ay makadiyos. So pagka tayo makadiyos, dapat makatao tayo. Nandun na yung maging makamagulang, makamag-anak, makakaibigan, o kahit na ano ba. Yun po. Okay, Miss Marie, you have 2 minutes to ask questions. For me, as a religious
person as well. I was raised by my family to be a God-fearing person. Pero my question, sir, is, so do you mean na pag ang isang tao ay hindi nila naging obligasyon ng parents nila is hindi na sila God-fearing, hindi na sila well-educated when it comes to the religion? Well, of course, not unless kung ang relihiyon mo ituturuan kang walang ihain mo yung magulang mo, definitely, anong masasabi natin doon? Hindi naman magiging makajus yung ganun eh. So, pagka mahal mo magulang mo, then at least, yung pag-ibig na yun igaling sa Diyos eh. Hindi naman tayo pwedeng makapag-produce ng isang bagay na walang pinanggalingan. Kaya natin mahal ang ating mga magulang, ating mga kapwa-tao, dahil may unang umibig sa atin. Okay, time's up. Sir, so question regards to that. So, you mean na pag hindi mo kinuhang obligasyon ng parents mo is winawalang hiya mo na sila? Kasi pagka depende sa sitwasyon na pag walang-wala ka naman talaga, walang-wala ka na nga tapos wawalang yayin mo pa, babaliwalain mo pa, hindi mo na ginagalang, hindi mo na minamahal, hindi, yun nga, hindi yun ang nakagis ng relihiyong o paniniwala na sa alam ko. Yeah. Okay, sir. Kasi, for that, para kasi pinapakita nyo na walang hiya na yung mga taong winawalang hiya na nila yung parents nila pag hindi nila na kinukuhang obligasyon. Di ba, you mentioned as well earlier that paano pag walang-wala ka na nga, ipipilit mo pa ba na kunin yung parents mo? Isasama mo ba sila sa hirap na nararanasan mo? Kahit na walang-wala ka, nandun pa rin yung pag-ibig, pagmamahal, paggalang mo. Nandun pa rin yun eh. Hindi naman natin pwedeng dapat i-limit lang sa pera. So kung walang-wala, maintindihan dapat ng ating magulang yun dahil una sa lahat, mababa ang sahod. May mga Manila rate, provincial rate. Ganun lang. Nagkakaroon ng limitasyon sa resources. So bigayan na lang. Ganun po. So sir, pag walang-wala ka na, paano mo kukup-kupin yung parents mo? Isasama mo ba sila na hindi ka nakakain, hindi din sila nakakain? Pagka ganun kasi masyado namang extreme na pagka kinuha mo yung magulang mo bilang obligasyon, hindi na kayo kakain. Siyempre gagawa ka ng paraan. Nandyan yung ating values bilang pakikipagkapwa-tao. Gagawa tayo ng paraan eh. Mangungutang ka, kumbaga hihiram ka, pero darating yung parang makakabayad ka rin naman. Kasi syempre, may trabaho ka, di isang bagay na dapat nating ma-practice. Okay, time's up. Actually, sir, let's be realistic, okay? Kasi I was being observant in our society na meron talagang mga taong hindi nakakakain. So, ano sa tingin mo yung kailangan natin gawin? Is it we really gonna need to adopt our parents regards to that? Kasi kung hindi nakakakain, then ang masasabi ko lang dun is marami tayong pwedeng resources na pwedeng malapitan. Nandiyan ang ating barangay. Hindi kaya imposibleng wala kang makain eh. Kung may bakurang ka, pwede kang magtanim. O, di ba? O, maiiwasan mo na yung bibili-bili ka ba? Di ba? Kumbaga resourceful ka. Lalo na kung nasa probinsya ka, may mga bakanting lote. Okay, time's up. Okay, yeah, I understand that. But as you keep on mentioning, sir, so it means na kinuha mo obligasyon yung parents mo, pero iaasa mo rin sila sa government. Is it good? Siyempre, nagbabayad tayo ng tax. Saan tayo aasa? Ang gobyerno, parang magulang din natin yan. Nagbabayad tayo ng tax, tapos hindi tayo tutulungan, papabayaan tayo. Saan tayo kukuha ng tulong? Siyempre, sa gobyerno. Diba? So, kanino tayo hihingi pagka wala na? Halimbawa, nagkaroon ng sakuna. Kanino tayo lalapit? Di siyempre, kung may sarili kang ambulansya, di very good yun. Diba? Kung nagkasakit ang nanay mo, kailangan mo ng ambulansya, nandiyan yung Time's ating up. gobyerno. Okay. Yeah, that's for me, sir. Okay.
Now you have 3 minutes for your second round. Yeah, for me, so dito na po papasok yung pinipilit ko na stand, which is yung financial stability. So we do sacrifices here, no? Kaya for me, hindi kailangan talagang kuning obligasyon natin yung parents natin. Kasi may mga bagay na kailangan tayong i-sacrifice in order for us to live. And another thing is proper budgeting. So, dito papasok kung yung pera na pumapasok natin, paano natin ito ibabudget, paano natin gagastusin, yung kinikita natin sa pang-araw-araw. And also, unwanted investments. So, syempre, dito na, kung lumalaki na yung pamilya natin, doon na pumapasok yung mga investment na kailangan natin gawin. Na minsan, kahit hindi natin gustong i-invest yung bagay na yon, is kailangan. Kasi may kung nakuha na, kunwari, yung parents natin gusto ng isang bagay, hindi yun kasama sa budget natin. So, kailangan natin i-purchase yun para sa kanila. Another thing is decision making. So, it's very important for us to have a good decision making in making, in things that we are doing. Especially sa pagkupkup natin sa family natin or sa parents natin. Kasi tumatanda na sila. Marami ng mga bagay na kailangan sila na kung saan kailangan nating magkaroon ng financial stability and budgeting. That's for me. Okay, Mr. Jerry, 2 minutes to ask questions. Yeah, pagdating sa financial, dahil gaya ng sinasabi ko, ang obligasyon hindi lang namang limited sa financial. So, nandyan marami tayong resources, kagaya ng SSS pension. May pension sila, 1,000 or kahit magkano man yan. Do you mind na turuan mo rin silang mag-invest kahit sa 1,000 na yan? For that, sir, to answer your question, paano, another question for me. Paano naman po if yung mga senior citizen natin ay yung mga tatanda natin wala talagang napag-aralan, walang trabaho, katulad ng mga magsasaka? Kasi yung mga ganon, magsasaka syempre kumikita yon. Mm-hmm. Kahit na gano'n pa katanda yan, pagka nagsasaka, nagtatanim ng gulay, nagtatanim ng palay, kumikita yan. Mm-hmm. May investment kumbaga. So, yung sahod mo, it's not required na kailangan mo ibigay lahat, kundi may investment nandun yung pera, may pension, nagtatanim naman pala. Ganun. So, syempre, pagka ganun, do you mind to teach them how to invest? Aside from pagsasaka, magtayo ng tindahan, mga ganun. Kaya nga po sir, di ba, we can teach them how to invest para hindi tayo or hindi natin sila maging obligasyon. For example, habang bata pa sila, like 30s, 40s, pwede natin, same sa atin, kunwari, nasa 20s ka lang, 30s ka lang, wala ka pang pamilya, doon natin sila pwedeng bigyan ng fund. Kung saan, magkakaroon sila ng investment kung saan hindi natin sila pwedeng kunin na maging obligasyon pagtanda. Kasi kung investment na sila ba't pa natin silang kukunin obligasyon? Yeah, yun nga. May investment na sila pero syempre, yung obligasyon na yun is nandun pa rin dapat yung pag-ibig, pagmamahal, paggalang mo. Na kahit kumikita na yung mga magulang natin sa maliit na paraan na pag-i-invest, nandun pa rin yung obligasyon natin na aalagaan natin sila, ginagabayan natin sila sa kanilang pagtanda kung paano ginabayan tayo ng bata. Ganun ba? Para sa'yo, pagka binigyan mo ng investment yung nanay at tatay mo, hahayaan mo na lang ba? So, i-guide ko sila. Pero, yun na, di ba, binigyan ko sa investment, ginaid ko sila habang bata pa sila. This is showing love, di ba, sir? Oo, yun nga. Yung isa sa obligasyon, yung pag-ibig sa magulang. Mm-hmm. Pero, hindi forever natin silang aalagaan. Siyempre, hindi natin kailangang aalagaan sila. Pero habang buhay sila, nandun pa rin yung parte na kailangan nating, pagka kailangan nila ng tulong, nandun tayo. Yung mayroon silang masasandalan pagka meron na silang kailangan. Sa'yo ba, pagka tumanda yun na yung mga magulang mo, at kayang-kaya na nilang mamuhay na mag-isa, pagka kailangan... Okay, time's up for cross-examination. Mr. Jerry, you have 3 minutes for your last round.
Yeah, sa last round po, obligasyon ng nating mga anak ang ating mga magulang dahil yun na nga, yung meron tayong strong family unit. Ah, Siyempre, kahit anong edad yan, kasama natin yung ating mga magulang. Nag-extend, ganon. Extended ang ating family. Isa na dyan is yung um, pag yung mga anak nila nagkaroon na ng sariling pamilya, nandun yung bonding, nandun pa rin yung sama-sama sila eh. Hindi sila nagkakalayo. So, ang family bilang isang unit ng ating sosyedad, ah, dapat nating hindi um, dapat nating mapalakas ang pamilya natin. Kaya hangga't maaari, yung mga kasama nating pamilya na humihina na, tumatanda na, nandun tayo. Tayong mga anak na by extension, kasama natin sila hanggang sa kanilang pagtanda. Which is, syempre, part ng ating bansa yun na bilang isang smallest unit ng ating sosyedad. So, para sa akin, obligasyon natin ang ating mga magulang kasi ah, tinuruan tayo kung paano makisama. Tinuruan tayo kung paano nila tayo inalagaan. Darating din ang panahon na magkakapamilya tayo. Magkakaroon tayo ng anak, which is in turn, nagiging ah, nagiging kultura na natin na ang ating pamilya ay isang malaking bahagi ng ating pagkatao. So, yan nga, yung gaya ng sinasabi ko na nabubuo natin yung obligasyon na yon dahil um, yung pamilya is mahalagang bahagi ng ating sosyedad. Yan po. Okay. Miss Marie, you have 2 minutes to ask questions. For me, sir, I just want to ask question. Pag narinig mo ba yung salitang obligasyon, can you elaborate it to me? Obligasyon, yung gaya ng sinasabi ko, obligasyon na mahalin, obligasyon mong titingnan, yung obligasyon mong gabayan sila sa kanilang pagtanda in relations to anak sa magulang at magulang sa anak. Parang nung ipinanganak ka, um, inalagaan ka, inaruga ka, pinakain ka, ganon din. Sa kanilang pagtanda. Okay, time's up. Yeah. So for that kasi, sir, another question is, kasi dito sa Philippines, di ba, alam naman natin na, oo, mahal natin yung parents natin. Kahit hindi natin ipakita sa kanila, kahit wala tayong ibigay sa kanila, alam nilang mahal natin sila. Pero kasi pag sinabi na, dito sa Pilipinas, pag sinabi nating obligasyon, ang unang pumapasok sa isip natin is pera. Diba? So, paano mo kukunin ng isang obligasyon kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay walang sapat na pera? Yun nga, yung sinasabi mo kanina na marunong ka dapat mag-budget. Kung walang-wala ka na, i-maximize mo yung pera. Ganon. Kaya nga, pumapasok dyan yung investment. Kaya dapat, bata pa lang, tinuturuan na ng financial literacy yung mga kabataan ngayon. So, para sa akin, yung pagkakulang yung pera, i-maximize natin. Yun lang ang masasabi ko. Okay, time's up. So, paano, sir, as we all know, here in the Philippines, we don't have enough knowledge or walang enough na resources or taong magtuturo when it comes to financial literacy. So, paano natin, as a person, kunwari, yung trabaho mo is nangangalakal ka lang. So, paano mo ituturo yung financial literacy sa parents mo na ikaw mismo anak, hindi mo alam yun? Siyempre, sa technology na meron tayo, imposibleng walang cellphone ng mga Pilipino. Actually nga, based on sa data, subscribers ng mga telco umaabot ng 86. Ibig sabihin may access sila sa internet. So, self-study.
may YouTube, mga ganun. Mga bagay na pwede nating paglaanan ng oras para mapag-aral, mapag-improve ang Okay, ating time's sarili. For me, sir, another question is based on my research as well. There's still locations or areas in the Philippines that doesn't have cell phones or wala silang enough resources to do the researches. So, paano natin ipapalaganap yung financial literacy sa kanila? Diyan papasok ang ating gobyerno. Diba? So, bilang magulang, bilang magulang natin ng gobyerno na nagbabayad tayo ng tax, dapat responsable sila, obligasyon nilang mag-reach out sa mga constituents nila. May internet man yan o wala, mag-fundraising or mag-education campaign kayo para sa financial literacy. Ganun. Nandiyan nga nun yung meron tayong... Time's up. Sir, can you give me an NGO that's giving financial literacy lectures? Sa akin, wala akong masasabi, pero maraming resources. Kung NGO, I don't have any specific NGO, pero masi-search mo yan sa YouTube. Isang pindot mo lang sa Google search, makikita mo na how to invest, how to do, maximize your time, how to learn this, how to learn that. Marami. Yeah, that's possible if you do have access to the internet. How about the persons or peoples that doesn't have enough access to the internet as well as to the social media? Kung walang access sa social media, nandiyan nating gobyerno, automatic may mga public libraries mga yan. Pwede silang magbasa ng libro. Pwede manghiram ng iba't ibang resources. Nandyan, pwedeng pumunta sa local bookstore, magbasa-basa for free. Yun. Pwede silang pumunta sa iba't ibang, syempre, nabanggit mo NGO, nandiyan na nga yung government natin na pwedeng tumulong sa atin. Pero sir, as far as I know, wala akong alam. Sabi mo nga, wala kang alam na NGO na nagpo-provide ng financial literacy. So, paano yun? Pwede natin i-Google search yan. Pareho natin hindi alam eh. Di ba? May access ka sa internet. I-Google search mo na. Kasi sir, for me, kasi I grew up in the province, wala kaming library. So, paano yun? Na Google search mo, wala kayong library. Wala kaming library, promise. Provincial library? Yeah. National library? Pupunta pa sila dito sa Manila? Possible kung gusto nyo pumunta. Sir, wala nga silang fund eh. Cavite, walang internet? No, hindi sa... Sinabi ko bang Cavite? sa Cavite, sir? No. Sa province namin. Sa Mindoro. The Sa Mindoro. ITAS. Daitas? Pwede. Yung government kasi pwedeng mag-reach out sa mga tao na yun. So, sir, it means hindi mo kinukuha yung obligasyon. Pinapasa mo sa government yung obligasyon na turuan ang parents mo at kupkupen sa pagtanda nila. That's what you're showing to me. Kasi you keep on telling na nandiyan naman yung government, something like that. Kasi nagbabayad tayo ng tax. Para saan ba yung tax na binabayad natin? Nagtatrabaho tayo, kinakaltasan tayo every month, every payday ng tax. Tapos, nanay at tatay mo, ayaw mong gastusan. Okay, time's up for cross-examination. Miss Marie, Okay. last 3 minutes for you. Yeah, for me, another reason why hindi natin obligasyon is the child are being taken for granted. No? So, once na kinupkup mo na yung parents mo, minsan natitake for granted ka na. Kasi alam nilang strong, independent ka na eh. Kaya mo nang agalagaan yung sarili mo. No? So, you are being neglected ng family mo. Kasi napapansin nila na kaya mo na. So, hindi ka na nagagawang kamustahin. Okay ka lang ba? Diba? Then, another thing is, you need to be strong. Kahit alam mo sa sarili mo na hirap ka na. So, para ipakita na strong ka, hindi mo ipapakita yun sa parents mo. Another thing is, yun nga, natitiken for granted ka na. Hindi ka na nila kinakamusta, hindi ka na sina-check on, something like that. Paano ka magkakaroon ng obligasyon kung inaako yung obligasyon, kung hindi mo nga inaako ang obligasyon, gusto mo kumustahin ka? Yan nga sir, di ba? Kaya nga hindi
hindi mo kailangan kuning obligasyon yung parents mo kung yung parents mo nga hindi ka nga kinakamusta. Paano mo ipapakita sa kanila yung pagmamahal mo? O kung na yung parents mo ay hindi ka nga pinapakitaan ng pagmamahal. Pagka ganun, you reach out. Kasi yung paggalang, pag-ibig, nanay mo yun eh. Kung hindi ka kinukumusta, ikaw ang kumusta. You must have the initiative. Kasi may social interaction tayo. Dapat we are a social meron dapat tayong tinatawag na social organization na wherein pagka hindi ka kinukumusta, you reach out to people. Nanay mo yun eh. Hindi ka kinukumusta, hindi ka iniisip. Hindi syempre mag-aalala yun. Tapos syempre pagka 5 taon na at 10 taon na hindi ako hinahanap. Baka may mga anak na naghahanap ng kanilang mga magulang pa eh. So, you reach out. So you mean, sir, all the time, ikaw yung mag-reach out sa family mo? Not all the time. Siyempre, ang relationship kasi ng nanay, tatay at anak, it's, kumbaga dual yun eh. Kumbaga, hindi pwedeng kinukumusta ka, tapos hindi mo naman sila kukumustahin. Kumbaga give and take relationship na yung makumusta natin yung ating mga magulang. Siyempre, yung mga magulang natin, kukumustahin talaga tayo yan kung meron silang ways, lalo na kung malayo na yung mga anak. Yun. Yeah, kasi for me, sir, most of the time, kaya nawawalan ng pakialam yung parents sa mga anak kasi nga strong na sila. Hindi nila naiisip na yung anak nila is kailangan pala ng atensyon. Kaya minsan may mga anak na parang iniisip nila, ay hindi ako mahal ng parents ko. Ba't ko pa sila kukuning obligasyon? Ba't mo naman iisipin yung ganun? Kasi pagkapanganak mo pa lang, minahal ka na eh. Pagtanda mo, nagkamahalay ka, iisipin mo hindi ka mahal ng magulang mo. Anong masasabi mo doon? Kasi nga, di ba, nineglect ka na nila. Hindi ka nga kinakamusta. O kung minsan kakamustahin ka nga, may kailangan naman pala. Siyempre, may mga ganong punto talaga na pagka kinumusta ka, may kailangan ka. Yung kailangan na yun, hindi naman ililimit lang Okay, natin time's sa up for cross-examination. Maraming salamat sa inyo. Mukhang nakain ka sa dalawa, ha? No. Okay. Actually, I have a few questions prepared for the both of you. Pero bago yan, para masiguro natin na hindi kayo nagkakainitan, pwede bang magkamayan mo na kayong dalawa? Ano lang to? Fair. Walang personalan. Okay. Oo, dapat walang personalan, ha? So, ang una kong tatanungin ay si Miss Marie. Yeah. Bilang isang taong hindi naniniwala na obligasyon na alagaan ng isang anak ang kanyang mga magulang, is it tantamount to, or does it mean na hindi mo mahal yung mga magulang mo? Yeah, for me, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na agad mahal yung parents mo pag hindi mo sila kinuwang obligasyon. Minsan iniisip mo lang na hindi mo talaga kaya sa sarili mo na kunin silang obligasyon. At alam mo yung, kasi minsan alam natin sa sarili natin kung ano yung kakayanan natin. May limitation din tayo as a person, 'di ba? So pag alam natin na hindi natin sila kayang kunin, pwede naman natin sabihin sana na mapa, hindi ko kayang kuning obligasyon. Pwede bang sa kapatid ko or sa ibang tao? Kasi or pwede bang bibigyan ko kayo ng pera, bahala na kayo magpalago ng perang ibibigay ko. Kasi minsan, lalo na sinasabi ko nga, di ba, na paano pag wala ka ngang funds or kulang ka, isasama mo ba sila sa hirap ng buhay mo? Something like that. Pero paano yung mga magulang na walang ibang maasahan, kundi, for example, mag-isa ka lang na anak. Mhm. Walang ibang malapitan, wala rin ibang kapatid, o kaya hindi rin maasahan yung mga kapatid, mga magulang mo. Paano yung mga ganong sitwasyon? For me kasi, di ba, pwede mo naman silang kausapin. Pero kasi dito kasi sa Philippines, hindi talaga kasi uso ang home for the aged. Mm-mm. Yun yung isa sa mga problema na kailangan din nating
tingnan when it comes to our government. Yun nga yung sinasabi ni Sir. Pero kasi, home for the aged is one of the biggest problem that we have here in the Philippines. Kung saan, doon papasok yung mga taong wala talagang pamilya na mapupuntahan. Pero kasi sa akin, Sir, if wala talaga mapupuntahan yung parents ko, that's the only choice that we have in life. Kahit alam nating hirap na hirap tayo sa buhay, kailangan talaga nating itaguyod yun. Actually, that's a good point. So ang tanong ko sa'yo, do you think kailangang pagtuunan ng pansin ng gobyerno yung mga matatanda na wala na nag-aalaga sa kanila? For me, actually, as an observant person as well, madami talaga akong nakikitang ganon na sabi ko nga kanina, yung lola ko, although supported siya ng family namin, pero paano naman kasi yung mga pamilyang wala talaga, 'di ba? So, yung lola ko, 83 na siya, 60 years old pa lang siya, or before 60, inaayos na namin yung pension niya. Pero kasi ang sabi ng government sa amin is kailangan ng line up. So, paano yun? Di ba, ang inaano ng government is, pag dumating ka ng 60 or bago ka dumating ng 60, dapat automatic, kahit wala kang SSS or wala kang contribution sa government, automatic dapat may pension ka. And another thing is, paano yung mga wala talaga, walang pamilya? So, dapat, for me, sa government, kailangan talaga nating magkaroon ng social welfare or mag-establish tayo ng mga tahanan para sa ating mga matatanda. Okay. Ano kaya sa tingin mo yung dahilan kung bakit nagkukulang yung ating pamahalaan sa ganyang mga bagay? To be honest, I'm not against our government. I'm a taxpayer, di ba? Pero kasi hindi ko talaga nakikita na nag-i-improve yung government natin. Wala yan kasi sa kung sino man yung umupo. Kahit sinong umupo, kung sa tao mismo na uupo sa gobyerno natin, hindi nila nakikita na sa sarili nila na kailangan nilang baguhin ang Pilipinas, wala talagang mangyayari. Okay. Sige, medyo layo na tayo dyan. Malayo na tayo sa usaping politika. Yeah. Yung mga magulang na kinabahan ako, baka paano ba to? Yung mga magulang na tumanda na hindi pala sila handa sa mga pantusto sa pangangailangan nila bilang isang taong tumatanda. Sa tingin mo, kasalanan nila yon? Actually, may part na kasalanan sila. Kasi 'di ba, habang matanda tayo, bumibilib nga ako sa generation ngayon Kasi may mga kabataan ngayon na as early as teenagers nila is nagtatrabaho na sila, nag-iipon na sila, naglo-look out na sila sa future nila. Kasi minsan, may mga tao talaga na hindi nila tinitingnan kung anong mangyayari sa future. Ang tinitingnan lang nila kung anong meron ngayon. So minsan siguro may mga tao na hindi nila tinitingnan na ano kayang mangyayari sa akin pagdating ng 30 years, 40 years from now. Minsan, pag parents ka na, iniisip mo, ay, nandiyan naman yung anak ko, tutulungan naman ako ng anak ko. So, may mga ganun. Okay. Gusto ko lang i-echo yung sinabi kanina ni Mr. Jerry na as a Filipino, as Filipinos, we have strong family ties. No? So, ang question ko sa iyo is it realistic or is it sustainable na i-uphold natin yung ganong culture na yung mga anak sasaluhin nila yung mga bagay na hindi napaghandaan ng kanilang mga magulang. Kasi syempre, you have to keep in mind na bilang isang bata, meron ka rin pananagutan para sa iyong hinaharap. For me kasi, hindi talaga natin kailangan saluhin lahat ng pangangailangan or yung mga paghihirap or pagkukulang ng parents natin. Kasi 'di ba as a person or as anak, hindi mo naman ine-expect na sasaluhin mo pala yung ganong obligasyon Ang gusto mo lang is makapag-aral, makapagtapos, magkatrabaho. Pag nagkatrabaho ka, may maaabot ka sa parents mo. Pero minsan may mga kabataan na hindi sila ready na as early as 10 years old, 5 years old, 7, 15, na sasaluhin na nila yung responsibility na sila yung tataguyod sa pamilya nila, sila yung magtatrabaho, magsistop sila sa pag-aaral. Okay. Maraming salamat. But, dito muna tayo kay Mr. Jerry. Naniniwala ka po na obligasyon ng isang anak na alagaan at kalingain ang kanyang mga magulang. Ngayon, ang tanong ko is,
hanggang saan yung obligasyon na yun? Pwede ba tayong maging specific? Ano exactly yung mga obligasyon natin sa mga magulang natin? Lalo na kapag tumatanda sila. At ano yung hindi naman pala sakop ng responsibilidad na yun? Para sa akin, yung obligasyon sa magulang, yung ma-maximize mo yung budget mo, kahit kulang yan. Tapos, maturuan mo yung magulang mo kung paano magpalago ng pera habang may lakas pa, yung mga ganung bagay na maging self-sustaining din ang ating mga magulang. Ayun. Na nabanggit ko nga na hangga't maaari yung pension nila, magamit nila sa kape-kape na yung useful na bagay. Na wherein yung pagre-rely sa mga anak is nababawasan. At yung mga anak ay makapag-focus sa kanya-kanyang pamilya. Tapos, nandun pa rin yung strong family ties connection or gano'n na pagka may kailangan, nakabantay tayo sa ating mga magulang na tumatanda. Ganun po. Okay, if you don't mind me asking, Sir Jerry, meron ka na bang sarili mong pamilya? Sa akin po, wala po eh. May pamangkin akong 2. Yung nanay, tatay ko, matanda na rin, parehong senior citizens na po. Tapos Okay. 2 kapatid. Okay, pero para dun sa mga taong mga anak na meron ng sariling pamilya, may sarili na silang mga anak, may sarili na silang may mga asawa na sila, obligasyon pa rin ba nila yung kanilang mga magulang? Lalo na kung nagiging obligasyon, lalo na kung magkakasama kayo talaga. Pero pagka nahiwalay, lumayo na ng konti, nandun yung nababawasan yung obligasyon. Siyempre, kumustahan, online, mga ganon. So, hanggat maaari, pagka ayaw mong saluhin bilang obligasyon ng nanay at tatay mo, make it a point na bumukod ka kung gusto mong magkaroon ng sarili mong pamilya. Ganun. Interesting point. Ibig sabihin ba kapag bumukod ka sa mga magulang mo, hindi mo na sila obligasyon? Nababawasan lang yung obligasyon kasi siyempre may limit, hindi mo sila nakikita madalas. Pero dapat nandun pa rin yung komunikasyon, open communication, nagkukumustahan pa rin, inaalam kung anong kailangan, yung ganun. Tapos yung magulang naman, dapat kinukumusta mo na rin yung mga anak mo kung ano na nangyayari. Lalo na kung ang anak ay nasa abroad, dapat magawa ng paraan na makumusta mo man lang sila. Yung mga ganung bagay na nagsisilbing connection natin sa ating magulang at connection ng magulang sa anak. Okay, Sir Jerry, tulungan natin yung mga audience, ay yung mga viewers natin, no? So, pwede ba bigyan mo kami ng 3 things na obligasyon ng isang anak sa kanyang mga magulang na hindi na nagiging obligasyon kapag bumukod na sila? Yun nga, pagka bumukod ka na, may sarili ka ng pamilya, yung sahod mo, masosolo mo na. Pero syempre, kahit konti lang, maging part pa rin sila ng resources natin, ng pera natin. Ito, tulong ko to para sa inyo. Gawin mo to ng paraan para mapalago. Ganun. Isang example na yon, lalo na pagka nasa probinsya, lalo na maluwang yung bakuran ng bahay, matuturuan mo yung mga magulang mo pa rin kung paano, lalo na kung marunong na silang magsasaka, bigyan mo ng puhunan, mag-alaga ng baboy, baka, at marami pang iba. Ganun po. At yun, nandun pa rin dapat yung connection, mapa-digital man or whatever, na at least may reunion kayo, nakita-kita at least once or twice a year, bahala na. O may important events, birthdays, anniversaries, Pasko, mga ganun. Okay, maraming salamat po. Another question po para sa inyo, Mr. Jerry. It is a sad reality, no? Pero may mga anak na itinatakwil
ng kanilang mga magulang. May mga ipinapaampon, yung iba ibinibigay sa kapatid o sa kamag-anak. Yung mga anak na yon, obligasyon pa rin ba nila yung kanilang mga magulang? Siyempre, para sa akin kasi in one way or the other, nagiging part pa rin sana natin sila ng obligasyon kasi naging instrumento sila kung paano tayo naging tao. Yung nanay at tatay mo, kahit itinakwil ka na, yung iba nga hinahanap pa, ginagawa ng paraan kung paano ma-meet nila yung parents nila. Ganun, parang kahit alam mo, sa sarili mo, nagalit ka na dapat sa magulang mo, pero nandun pa rin, umusbong pa rin yung pagmamahal mo sa magulang. Pero kung yung mga anak na talagang naturuan na ng ibang bagay, kumbaga, sad reality, may mga magulang o may mga anak na hindi na talaga tumatanaw ng utang na loob. Yun, nakakalungkot lang yung mga ganun na which is hindi normal para sa akin dahil yun po. Okay, maraming salamat. Nabanggit mo kanina na yung mga magulang natin ay naging instrumento para tayo ay maging tao. Are you saying na utang na loob ng isang anak sa kanyang mga magulang na siya ay isinilang? Kasi para sa akin, yung kaya ka naging tao dahil naging instrumento sila, yung mga magulang mo. Yan. Kaya parang para sa akin, utang na loob na rin yun. Kasi isang bagay na kahit ano pang mangyari, yun. Kahit ano pang naging katayuan nila, naging masama man silang magulang, pero dahil sa kanila, naging instrumento sila para maisilang ka sa mundo, parang isang malaking pagtanaw ng utang na loob pa rin sa akin yun. Para, ganun po. Okay, maraming salamat po. Miss Marie, para sa inyo, isa bang utang na loob na ikaw ay isinilang na iyong mga magulang? For me, yes. Pero kasi 'di ba, as far as we know, utang na loob is a very big word for us. Kaya minsan may mga tao talagang kasi hindi mo talaga mababayaran ng utang na loob kahit anong gawin mo. Hindi yan yung isang bagay na hindi natin kayang suklian ng kahit na ano. So, utang na loob yun na isinilang tayo ng parents natin, pero hindi ibig sabihin na obligasyon na talaga natin sila. That's for me. Okay. So para sa iyo, sa paniniwala mo na hindi obligasyon na alagaan ng anak ang kanyang mga magulang, pero does it mean na hindi ka na magmamalasakit? Magmamalasakit ka pa rin sa kanila. So, kakamustahin mo pa rin sila, i-check mo sila time to time, bibisitahin mo sila. Pero kasi, di ba, pag sinabi nating obligasyon, napakalaki kasing bagay ang obligasyon. Kung alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang panindigan na kunin sila as obligation, wag na lang. Okay. Let's do it the other way around. Kanina sinabi mo na may mga taong hindi na nakakakain. Tama? Ngayon, yung mga kabataan o yung mga tao na naghahangad na magkaroon ng sarili nilang anak, pero sila mismo hindi pa sila makakain. Yes or no lang ang sagot, ha? May karapatan ba silang mag-anak? No, for me. It's Bakit? no. Kasi, ako naniniwala ako na, for me kasi, ilang beses na lang ako tinatanong. 26 pa lang naman ako, pero may mga tao talaga nagtatanong sa akin, bakit hindi ka pa nag-aanak? Ganon. I have a partner, pero wala pa rin kasi talaga, lagi kong sinasabi sa mga taong nagtatanong sa akin, bakit hindi ka pa nag-aanak, bakit hindi ka pa nagpapakasal? Kasi lagi kong sinasabi, hindi pa ako financially stable. Sa panahon natin ngayon, napakahirap na mabuhay. Yung 1,000 pesos mo ngayon, ano na lang mabibili mo, di ba? So, for me, if hindi ka financially stable, suggestion ko lang, wag ka muna mag-asawa, wag ka muna mag-anak, mag-ipon ka muna. Pag dumating na yung tamang panahon na may ipon ka na, pwede mo na siyang gawin. Kasi kawawa yung bata na pag lumaki siya, hindi mo kunwari naranasan mo, sa sarili mo na,
minsan hindi mo nabibili yung gusto mo. So, 'di ba syempre as a parent, ayaw mong mangyari 'yan sa anak mo. So, if hindi ka financially stable, wag na lang kasi paano naman kawawa yung bata pag may gusto, pag gusto mong mapag-aral sa magandang school, hindi mo mabibigay. Pag nagkasakit, hindi mo madadala agad sa doktor kasi wala kang enough fund, something like that. Okay. Another question for the both of you. No, yes or no lang na sagot, okay? Kung in the future magkakaanak kayo, gusto nyo ba na maging obligasyon kayo ng mga anak ninyo? For me, no. Partly yes po. Kasi sa akin, ready na dapat ako sa future ko na hindi iaasa lahat sa anak. Kumbaga, kung gusto mo talagang iaasa mo lahat sa anak mo lahat, dapat nagpakita ka o nagpautang ka ng magandang loob sa anak mo. Yung ganon. Okay. Kung gusto mong tumanaw sila ng utang na loob sa'yo. Ganun. Okay. Kung in the future mapanood to ng mga magiging future children ninyo, ano yung gusto nyong sabihin sa kanila? At ano yung gusto nyong matutuhan nila dito sa episode natin? Ikaw muna. For me, masasabi ko lang na dapat kailangan ready sila sa life. And at the same time, hindi ko naman sila obligahin na kunin akong obligasyon. Kasi as early as now, I'm preparing myself in the future. And alam ko yung feeling na kunin yung obligasyon sa family na may mga panahon na hindi, oh my God, may mga panahon na hindi ka talaga makakahindi. And mananeglect ka talaga. And, sorry. And also, another thing is, sana maging ready sila sa buhay. Kasi, hindi madali. And i-enjoy nila yung teenage years nila. Huwag nilang madaliin yung mga bagay-bagay. Okay. Ikaw po. Sa akin, sa mga magiging future na anak, ngayon pa lang, ihanda nyo na yung sarili niyo financially, spiritually, mentally, lahat ng Kumbaga, mag-invest kayo ng time, ng effort, kung paano palaguin ang inyong kaalaman para maging self-sufficient. Gawin niyo yung lahat ng pwede ninyong magawa. Lalo na nandyan yung mga resources, nandyan yung tinatawag nating technology. Lalo na yung mga kabataan na yung napabalitang merong problema sa comprehension, ang masasabi ko lang, mag-invest kayo kung paano palaguin ang inyong sarili na to the point na alam niyo yung pasikot-sikot ng buhay, marunong kayong mayroon kayong survival skills, may financial knowledge kayo na hindi na kayo masyadong umaasa sa gobyerno, kundi self-sufficient na dapat kayo. Ganun po. Okay, maraming salamat po. And one last thing, I'm sorry, but we really have to do this. Kung nakikinig ang inyong mga magulang, ano ang gusto niyo sabihin sa inyong mama at papa? Kayo muna. Sa aking mama at papang, ang masasabi ko lang, kung sa panahon ninyo, nagkaroon kayo ng maraming resources, sa panahon, bata pa lang kayo, nandun na yung gobyerno na sinusuportahan kayo kung paano maging resourceful, magkaroon ng financial literacy, mga ganon. Siguro hindi kayo naghihirap. Malamang marami kayong magagawa sa pagtanda ninyo na hindi na kayo umaasa na kung makakaabot pa kayo ng 100 taon, saka lang kayo bibigyan ng 100,000, mga ganon. Yun lang po. Sana masasabi ko lang na mabuhay kayo hanggang gusto ng Diyos. Kasi siya yung provider natin lahat. Maraming salamat. Ikaw? For me, masasabi ko lang na thank you, yun lang. At saka, minsan,
kamustahin niyo naman ako. Kung okay lang ba ako, kung kaya ko pa ba. Tsaka, hindi ibig sabihin na umuo ako sa lahat. Okay lang sa akin. Kasi minsan, hindi ko na rin kaya. Masakit hindi sa mga hinihingi nyo, sa mga sinasabi nyo. Pero kasi, minsan, alam ko na sa sarili ko na hindi ko na talaga kaya provide. And, yun lang. Yun lang. Sorry po. It's okay. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Sa mga viewers natin, sa mga hindi naniniwala na obligasyon ng isang anak na alagaan o kalingain ng kanyang mga magulang, para sa inyo, sino ang dapat tumulong sa inyong mga magulang sa mga panahong hindi na nila kaya? Lalo na kapag wala nang iba na handang tumulong sa kanila. At sa mga naniniwala naman na dapat na alagaan o kalingain ng kanilang mga magulang, hanggang saan ang inyong obligasyon at papaano nyo masisiguro na habang tinutulungan ninyo ang inyong mga magulang ay hindi ninyo napapabayaan ang inyong mga sarili. Yan po ang ating episode. Muli ako po si Armando Bibay at ito po ang Unbiased.